Yinli ngumiti ng masaya, nagpapasalamat kay Ruer sa pagpayag na pakasalan siya. Yin Ruosu yumuko, may malamig na ekspresyon habang nag-aatubiling sumagot. Bigla, nakaramdam si Yinli ng matinding kirot. Gulat siyang tumingin sa ibaba. Napagtantong sinaksak siya ni Yin Ruosho ng isang hairpin. Hinugot niya ang sandata at sinabing maraming masasamang bagay ang ginawa ni Yinli, at hindi na siya ang kaawa-awang tao noon. Idineklara ni Yin Ruosho na para sa kapakanan ng mundo, kailangang mamatay si Yinli, habang pinapayuhan siya ng iba na huwag dungisan ang sarili niyang mga kamay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, masakit na inamin ni Yinli na hindi niya kailanman nakuha ang puso nito ngunit hindi siya sinisisi. 2:00 ng madaling araw, isang babae ang nagbabasa ng nobelang Umasa ako sa aking kagandahan para manggibabaw sa mundo ng kultibasyon. Galit siya sa plot twist ng isakripisyo ng may akda ang kanyang minamahal na karakter na si Yinli. Galit siyang nag-type, iniisip na si Yinli ang karapat-dapat na maging pangunahing bida at hindi lang isang supporting character. Sa kanyang puso, si Yinli ang palaging pinakamahusay na pangunahing bida. Bigla, bumagsak ang kidlat, at ang kanyang kaluluwa ay nahigop palabas ng kanyang katawan nang ma-activate ang 6 supporting male lead rescue system. Nagising ang babae sa ibang mundo, litong-lito kung nasaan siya. Inanunsyo ng system na siya ay mapupunta sa libro at magiging masamang alipin na si Jiang Nian sa tabi ni Yinli. Labis ang tuwa ni Jiang Nian nang matanto niyang malapit na niyang makita si Yinli. Sinabi ng system sa kanya na si Yinli noong bata pa ay inabandona sa isang liblib na kawayanan. Bukod pa rito, buwan-buwan siyang kinukuhanan ng dugo ng mga Taoist sa ngalan ng pag-alis ng kalamidad, at pagkatapos ay binibigyan ng gamot ni Yin Ruosho upang mapanatili ang kanyang buhay. Nag-aalalang tinanong ni Jiang Nian ang system kung ano ang magagawa niya para matulungan ang bata. Lumitaw ang system at nagbigay ng misyon, iligtas si Yinli, dagdagan ang kanyang paborabilidad, at kumita ng bonus points. Nagpasya si Jiang Nian na hindi niya kailanman hahayaang maranasan ni Yinli ang trahedyang kapalaran tulad ng sa kwento. Nagsimulang mag-countdown ang system, naghahanda na opisyal siyang ipasok sa mundo ng libro. Matagumpay na nag-transmigrate si Jiang Nian, nakakuha ng 500 starter points at nakita ang sarili na may hawak na walis. Agad siyang nagpanik sa paghahanap sa bata, nag-aalala para sa kaligtasan nito. Narinig niya ang ingay, napagtantong iyon ang tunog ng mga taong nambubuli sa kanyang baby. Isang grupo ng mga disipulo ang binubugbog ang maliit na si Yinli, pinipilit siyang ibigay ang isang kahon. Sumigaw si Jiang Nian na huminto sila at sumugod. Hinawakan niya ang kamay ng isang bully, galit na tinanong kung ano ang ginagawa nila. Malakas niyang kinuwestiyon kung ang paggamit ng bilang para mang-api sa mahina ay ang ugali ng mga tao sa Immortal Sect. Shi Fan, ang senior disciple ni Nanhua Zhenjon, ay mayabang na sinabi sa kanya na huwag makialam sa usapan ng iba. Sinabi niya na si Yinli ay isang walang kwentang tao na walang spirit root, hindi karapat-dapat gumamit ng mahalagang spirit pill, at pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga kasama. Naisip ni Jiang Nian na iyon ang gamot na nagliligtas buhay ng bata at sumigaw na huminto sila. Inabot niya ang kanyang kamay, hinihingi na ibalik nila ang mga bagay kay Yinli. Pagkatapos noon, isang Thunder Talisman na kakabili lang niya gamit ang lahat ng kanyang puntos ay sumabog ng marahas. Nagpanik si Shi Fan nang matanto niyang iyon ay isang Thunder Talisman, isang bagay na tanging mga cultivator sa Soul Transformation Stage lang ang makakagawa. Itinaas ni Jiang Nian ang isang tumpok ng puting talisman paper, nagbabanta na kung hindi nila ibabalik ang mga bagay at aalis, gagamitin niya ang lahat ng iyon sa kanila. Sa sobrang takot, nahulog ni Si Fan ang kahon at tumakas kasama ang kanyang mga kasama. Tiningnan ni Jiang Nian ang mga talisman sa kanyang kamay na may tensyonadong ekspresyon. Mabilis niyang pinulot ang kahoy na kahon na nahulog ng mga bully. Lumapit siya kay Yinli na nakahandusay. Inalok na dalhin muna ito para gamutin ang mga sugat. Tumingala si Yinli, ang kanyang mga mata ay namumula sa sakit at paghamon. Itinulak niya ang kamay nito at kinuwestiyon kung bakit ngayon lang ito nagpapanggap na mabait. Inagaw ni Yinli ang kahon mula sa kamay ni Jiang Nian. Sinubukan niyang tumayo ngunit ang kanyang mahinang mga binti ay walang lakas. Nawalan ng balanse si Yinli at bumagsak sa lupa, nahulog ang kahon. Ang mga mahalagang spirit pill ay nagkalat sa maruming sahig. Sa desperasyon, inabot niya ang kanyang kamay upang subukang pulutin ang isang pill. Pinulot niya ang isa at agad na isusubo.
Nagpanik si Jiang Nian nang makita si Yin Li na susubukan kainin ang pil na puno ng alikabok at dumi. Tinakpan ng bata ang kanyang bibig, determinado na lunukin ang gamot. Mabilis na hinawakan ni Jiang Nian ang kamay nito, pinayuhan itong iluwa na lang dahil marumi na iyon. Galit na itinulak ni Yin Li ang kamay nito, sumisigaw na wala itong naiintindihan. Malungkot na naisip ni Jiang Nian ang trahedyang kapalaran nito, matapos masira ang kanyang spirit root. Naging target siya ng lahat ng pambubuli. Tinalikuran siya ni Yin Li, yumuko sa depensibong posisyon. Malamig niyang sinabi sa kanya na dalhin ang mga iyon, hindi niya kailangan. Nakaupo ang bata na nakabaluktot sa lupa, sa tabi ng kahon at mga nakakalat na pil. Mahina na inulit ni Yin Li na hindi niya kailangan ang mga iyon. Ang mga mata ni Jiang Nian ay nagpakita ng determinasyon. Bigla niyang hinawakan si Yin Li at sinabing napakahirap niyang pakisamahan sa kanyang masamang ugali. Binuhat niya ito, nagulat sa hindi inaasahang gaan ng katawan nito. Seryosong nagbanta si Jiang Nian na kung magulo pa ito, papaluin niya ang puwit nito. Mahigpit niyang niyakap ang litong-litong bata sa kanyang mga bisig. Para patunayan ang kanyang sinabi, marahan niyang pinisil ang puwit nito. Ganap na natigilan si Yin Li sa biglaang kilos nito. Hinawakan niya ang kamay nito at tinitigan siya ng masama, ngunit si Jiang Nian ay tumingin din pabalik ng walang takot. Bumaba ang gabi, ang bilog na buwan ay nagliliwanag sa bubong. Sa silid, si Jiang Nian ay nagpipiga ng tuwalya habang nag-aalala kung paano ibalik ang paborabilidad ni Yin Li. Humarap siya, marahang inalok na pupunasan niya ito at lalagyan ng gamot para mabilis gumaling ang mga sugat. Malamig na tumanggi si Yin Li. Sinabing kung awa lang iyon ay hindi niya kailangan. Mabilis na hinawakan ni Jiang Nian ang kamay nito, ipinaliwanag na hindi iyon awa, nasasaktan lang siya para sa munting master. Ngumiti siya ng malumanay, sinusubukang alisin ang pagdududa nito. Tinitigan siya ni Yin Li ng mapanuri, nagkomento na hindi ito ganito dati. Inamin ni Jiang Nian na sumobra siya, at pagkatapos ay ngumiti at nangako na mula ngayon ay palagi siyang nasa tabi nito at aalagaan ito ng mabuti. Ang mga mata ni Yin Li ay puno ng pagdududa, kinuwestiyon niya kung ano ang gusto nito sa kanya. Inakala niya na ang kabaitan nito ay tiyak na may layunin, dahil wala na siyang natitira. Bigla, isang malumanay na kamay ang gumamit ng tuwalya upang punasan ang kanyang mukha. Ngumiti si Jiang Nian at sinabing gusto lang niyang maging masaya ang batang master araw-araw. Mapaglaro niyang kinurot ang pisngi ni Yin Li, hinihikayat itong ngumiti. Namula si Yin Li at itinulak ang kamay nito, bumubulong na napakabastos nito. Marahang sinabi ni Jiang Nian na lalagyan niya ito ng gamot. Tiningnan ang kanyang kamay na maingat na nabenda, si Yin Li ay nanatiling tahimik. Ipinahayag ni Jiang Nian na lalabas siya para mag-ayos ng gamit at babalik agad, habang si Yin Li ay walang pakialam na sumagot lang. Paglabas ng silid, lihim na naisip ni Jiang Nian na masyado pa ring maingat ang kanyang binata. Bigla, lumitaw ang sistema, binabati siya sa pagtaas ng 10 puntos ng pabor at pagtanggap ng 100 bonus na puntos. Lihim niyang tiningnan si Yin Li na nakahiga sa kama at ngumiti, iniisip na isa nga itong binata na malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Nang gabing iyon sa tirahan ng mga alipin, nagpasya si Jiang Nian na lumipat at manirahan kasama si Yin Li upang mas madaling maalagaan ang kanyang katawan na puno ng sugat. Nang paalis na siya, isang estrangherang babae ang humarang sa kanya at nagtanong kung saan siya pupunta sa gitna ng gabi. Ngumisi ang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Liu Yuemi. Natigilan si Jiang Nian, agad na nagbalik ang kanyang mga alaala sa pangalang iyon. Naalala niya na sa nobela, si Liu Yuemi ay isang espiya ng demonyo, na madalas magpahirap at bugbugin si Yin Li. Dahil sa pang-aabuso ng taong ito noong siya ay 15 taong gulang, naging baluktot ang pag-iisip ni Yin Li. Pagbalik sa realidad, nangutya si Liu Yuemi, tinanong kung nakakaramdam siya ng pagkakasala at balak tumakas. Naging matalim ang mga mata ni Jiang Nian habang tinawag niya ng direkta ang pangalan ni Liu Yuemi. Inilantad niya ang pagkakakilanlan ni Liu Yuemi bilang isang demonyo at determinado siyang paalisin ang manggugulong ito upang protektahan si Yin Li. Nang mabunyag, naging masama si Liu Yuemi, sinabing hindi na siya magtitimpi. Nagpakawala siya ng atake gamit ang madilim na enerhiya ng demonyo, at si Jiang Nian ay nagulantang na tinawag ang sistema. Agad na lumitaw ang sistema, nag-alok na ipagpalit ang 100 puntos para sa isang ultimate counter-attack talisman, at dali-dali siyang pumayag.
Inaktibo ni Jiang Nian ang anteng-anteng, lumikha ng isang gintong kalasag na nagbalik ng atake ni Liu Yuemei. Nasugatan ng sarili niyang atake, umubo ng dugo si Liu Yuemei at sumumpa ng paghihiganti bago naglaho. Nang mawala ang enerhiya ng demonyo, napansin ni Jiang Nian ang isang Maitreya Buddha Jade Pendant na nakahiga sa lupa. Naalala niya na ito ay isang alaala na iniwan ng ina ni Yin Li, isang bagay na lubos niyang pinahahalagahan, at napagtanto niyang ninakaw ito ni Liu Yuemei. Dali-daling tumakbo si Jiang Nian, sinasabi sa sarili na kailangan niyang ibalik agad ang Jade Pendant kay Yin Li baka mag-alala ito. Samantala, naiinis si Yin Li dahil lumipas na ang oras ng isang insenso ngunit hindi pa rin bumabalik si Jiang Nian. Galit niyang naisip na niloko na naman siya, na ang pangako nitong laging nasa tabi niya ay huwad lamang. Malungkot niyang naisip na ang tanging bagay na maaaring manatili sa kanya magpakailanman ay ang Jade Pendant ng kanyang ina. Ngunit nang hanapin niya sa ilalim ng unan, natigilan si Yin Li nang matuklasan na nawawala ito. Nagulantang siya at binaligtad ang kama, hindi makapaniwala na ang Jade Pendant na laging maingat na itinago ay biglang nawala. Ang imahe ni Jiang Nian na nakangiti ay lumitaw sa kanyang isip, at napagpasyahan ni Yin Li na siya ang nagnakaw nito. Nakaupo sa dilim, si Yin Li ay nilamon ng galit, iniisip na may masamang balak si Jiang Nian at sumumpa na papatayin siya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang isip ay sumisigaw na patayin siya at ang lahat. Sa sandaling iyon, masayang pumasok si Jiang Nian, humihingi ng paumanhin sa pagpapahintay sa kanya habang nag-aayos siya ng gamit. Tinitigan siya ni Yin Li. Malamig na nagtanong kung bakit pa siya nagpapanggap na mabait matapos makuha ang gusto niya. Biglang nagpakita ang sistema ng babala tungkol sa labis na pagbabago ng emosyon ng target, na ikinagulat ni Jiang Nian. Naguguluhan siyang nagtaka kung bakit ganoon na lang ang galit ni Yin Li, dahil maayos naman ang lahat nang umalis siya kanina. Bigla, natauhan si Jiang Nian ang matanto niya ang sanhi ng pangyayari. Inilabas niya ang Jade Pendant ng Buddha at ipinaliwanag na ninakaw ito ni Liu Yuemei, at pinalayas niya ito at nabawi ang kayamanan para sa kanya. Sa pagtingin sa Jade Pendant, natigilan si Yin Li, napagtanto na nagkamali siya ng pagkakaintindi sa kanya. Mapait niyang naisip ang kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan, na matapos masira ang kanyang spiritual root, hindi man lang siya makalaban sa maliliit na magnanakaw. Napagtanto niya na sa buong malawak na sektang ito, walang sino man ang nagtanggol sa kanya, tanging ang babaeng ito lamang ang tahimik na tumulong sa kanya upang makamit ang katarungan. Ang puntos ng pabor ni Yin Li ay umakyat sa 6 at nakatanggap si Jiang Nian ng 300 bonus na puntos mula sa sistema. Nakahinga ng maluwag si Jiang Nian, iniisip na marahil ay maayos na ang binata. Masaya niyang iminungkahi na lilipat siya at matutulog kasama si Yin Li ngayong gabi upang mas madaling maalagaan ang kanyang mga sugat. Tahimik lang siyang tiningnan ni Yin Li, tinanong kung ano ang iniisip niya sa alok na iyon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kumakalansing na pinto. Pareho na silang nakahiga sa kama. Si Yin Li ay hindi mapakali na iniisip na nawala na siguro ang kanyang katinoan para pumayag na makasama siya sa pagtulog. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang katawan, hanggang sa nagsimula na ring sumakit ang kanyang mga sugat. Nagsimulang umubo ng matindi si Yin Li, namumula ang kanyang mukha dahil sa pagkaasiwa. Nagising sa ingay, nag-aalalang nagtanong si Jiang Nian kung hindi ba siya makatulog. Nahihiyang tumalikod si Yin Li, sinabing wala iyon at sinabihan siyang matulog na lang. Napansin ang kanyang paos na boses, agad na inilagay ni Jiang Nian ang kanyang kamay sa noo nito upang suriin. Nagulat siya nang maramdaman niyang napakainit ng noo nito, at nagulantang na sumigaw dahil sa mataas na lagnat nito. Dali-daling tinawag ni Jiang Nian ang sistema, nagtanong kung may gamot ba na makakatulong sa pagpapababa ng lagnat at pagpapanatili ng init. Lumitaw ang sistema, nag-alok na ipagpalit ang 300 puntos para sa isang bote ng instant flower dew, at agad siyang pumayag. Dali-dali niyang hinimok ang sistema na bilisan dahil nagsisimula ng magdeliryo si Yin Li dahil sa lagnat. Malumanay na hinikayat ni Jiang Nian si Yin Li na uminom ng gamot at nangako na gagaling din ito agad. Maingat niyang pinainom ito ng gamot, paisa-isang lagok mula sa maliit na bote. Matapos suriin muli, ngumiti siya ng may ginhawa dahil talagang bumaba na ng malaki ang lagnat nito. Hinawakan ni Jiang Nian ang kamay ni Yin Li, buong pagmamahal na binati siya ng matamis na panaginip. Nahulog si Yin Li sa malalim na pagtulog,
isang luha ang tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi habang bumabalik ang mga alaala. Flashback, ang mga kamay ng isang batang si Yin Li ay desperadong kumakatok sa nakakandadong pinto. Humagulgol ang batang si Yin Li, nagmamakaawa sa kanyang nakatatandang kapatid at ama na palabasin siya, inaamin na nagkamali siya. Sa labas, dalawa pang disipulo ang namutya na ang isang malas na sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina ay dapat ikulong, at mabilis na umalis dahil itinuring siyang masamang pangitain. Nang marinig ang malupit na mga salitang iyon, yumuko si Yin Li at bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Sumandal siya sa pinto, humahagulgol at nagmamakaawa sa kanyang ama ng kapatawaran, inuulit na hindi niya sinasadyang saktan ang kanyang ina. Sa bangungot, ang maliit na si Yin Li ay pinahirapan ng mga paratang na siya ang kapahamakan na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang malumanay na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Tumingala si Yin Li, masayang napagtanto na boses iyon ng kanyang ina. Ang kanyang ina, bagaman sugatan at may dugo na umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig, ay pilit pa ring tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Nakadilat ang kanyang mga mata, puno ng pagmamadali at sakit. Pagbalik sa realidad, si Yin Li na natutulog sa kama ay sumigaw ng isang puno ng paghihirap na ina. Nagising siya ng biglaan. Naguguluhan na napagtanto na panaginip lang ang lahat, sa mismong sandali na narinig niya ang tawag ni Jiang Nian. Malumanay na inilagay ni Jiang Nian ang kanyang kamay sa noo ni Yin Li upang suriin, habang nakatingin pa rin ito sa kanya ng blanko. Bumilis ang tibok ng puso ni Yin Li nang maramdaman niya ang pag-aalala nito. Lihim niyang naisip na mula nang makulong siya rito, hindi pa siya nakaranas ng ganoong katahimik na pagtulog. Ngumiti si Jiang Nian, sinabing hahanap siya ng makakain para sa kanya. Nang tumalikod siya, napako ang tingin ni Yin Li sa kanyang braso na may benda. Lumingon si Jiang Nian at tinanong kung mayroon pa siyang anumang ipagbibilin. Nahihiyang tumalikod si Yin Li. Sinabi niyang wala iyon at sinabihan siyang maaari na siyang umalis. Ngumiti si Jiang Nian nang napakaliwanag sa kanya. Si Yin Li ay mahinang sumagot ng habang sinusundan ng tingin ang likod niya. Si Jiang Nian ay pumunta sa kusina para kumuha ng pagkain. Sa pagtingin sa tray ng mga steamed bun, nagtaka siya sa simpleng pagkain ni Yin Li at nag-alala sa kalusugan nito. Isang alipin ang namutya na ang mahirap na tirahan ni Yin Li ay hindi maaaring magkaroon ng mas masarap na pagkain. Tiningnan ni Jiang Nian ang alipin nang may pagkadismaya. Biglang masiglang inihayag ng alipin na bukas ang kaarawan ng batang Panginoon. Masaya siya dahil ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng maraming spirit stones. Nagulat si Jiang Nian, ngunit mabilis na nilinaw ng alipin na kaarawan iyon ng ibang batang Panginoon na may apelyidong Yin, hindi si Yin Li. Ang ekspresyon ng alipin ay malinaw na nagpakita ng paghamak kay Yin Li. Sa galit, agad na pinukpok ni Jiang Nian ang ulo ng alipin. Tumayo siya roon na may mukhang puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng determinasyon na protektahan si Yin Li. Ang aliping binugbog ay galit na sinigawan si Jiang Nian na walang katuwiran at umalis ng padabog. Nagbuntong hininga si Jiang Nian, iniisip na sa ngayon ay steamed bun lang ang maibibigay niya kay Yin Li at kailangan pang maghintay sa susunod na sahod. Bigla, may naisip siya, napagtanto na may mga spirit beasts sa bundok na ito. Nagpasya siyang manghuli ng ilang spirit chickens at spirit ducks para mapabuti ang pagkain ni Yin Li. Pagbalik niya, nakita niya si Yin Li na palihim na sumisilip mula sa likod ng pinto. Inilagay ni Jiang Nian ang tray ng mga steamed bun sa mesa. Nakita si Yin Li na tahimik na nakaupo sa harap ng pagkain, naisip niya na sigurado itong malungkot na naman. Hinikayat niya si Yin Li na kumain muna, nangako na mangangaso na siya ngayon dahil hindi niya matiis na makita itong malungkot. Nag-aalalang pinigilan ni Yin Li si Jiang Nian, sinabing masyadong mapanganib ang kagubatan para sa kanyang mababang cultivation level. Lihim niyang naisip na hindi niya maintindihan kung kailan nagsimula itong maging ganoon kamapagmalasakit sa iba. Ngumiti si Jiang Nian ng malumanay, hinaplos ang ulo nito at nangako na aalagaan niya ito ng mabuti upang hindi na ito magdusa pa. Sa harap ng kanyang lambing, namula si Yin Li, at nalilitong tumingin sa ibaba. Buong pagmamahal niyang tinanong muli kung ano ang iniisip nito sa kanyang alok. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Yin Li na madali siyang pakainin, sapat na ang mga steamed bun para mabuhay, at nangako na magiging mas masunurin. Sa pagdinig sa mga salita nitong may pangunawa, hindi maiwasan ni Jiang Nian na makaramdam ng awa.
Lihim niyang naisip na napakabait ng batang lalaki, at pagkatapos ay naalala ang paglalarawan nito sa nobela bago nawasak ang kanyang spirit root. Sa kanyang alaala, si Yin Li ay isang malikot na batang lalaki, nakasuot ng marangyang damit at, bagaman madalas manggulo, ay napakagalang. Bigyan lang siya ng isang stick ng candied hawthorn, masaya siyang magpapasalamat, isang batang napakadaling suyuin. Lihim na nagpa siya si Jiang Nian na kung may kakayahan siya, tiyak na hahayaan niya itong mamuhay ng walang alalahanin. Malumanay niyang itinaas ang mukha ni Yin Li at nangako na lagi siyang nasa tabi nito. Pagkasabi nito, biglang hinalikan ni Jiang Nian ng bahagya ang pisngi nito. Lubos na natigilan si Yin Li sa kanyang ginawa, namumula ang magkabilang pisngi. Masaya niyang hinaplos muli ang ulo nito, sinabing kumain lang ito ng masunurin ng almusal, at pupunta siya sa kagubatan para manghuli at babalik agad. Sa pagtingin sa kanyang papalabas na likod, hindi pa rin makapaniwala si Yin Li, at tanging siya lang ang nasabi. Itinaas niya ang kamay para hawakan ang pisngi, at sa kanyang isip ay umalingaw-ngaw pa rin ang tanong, hinalikan ako. Ang malambot na pakiramdam at ang bahagyang amoy ay nanatili pa rin, na nagpakaba sa kanya. Sinundan ni Yin Li ng tingin ang kanyang anino na nawala sa likod ng pinto, at hindi sinasadyang ngumiti, iniisip na ang mga babae ay talagang kawili-wili. Samantala, si Jiang Nian ay naglakad ng higit sa kalahating araw sa kagubatan ngunit wala pa ring nakitang spirit beast. Bigla, lumitaw ang sistema na may mensahe ng pagbati, ang affection level ng target ay tumaas ng 36 puntos, at binigyan siya ng 30 puntos. Nagulat si Jiang Nian sa biglang pagtaas ng affection level at sa napakalaking bonus points. Ipinaliwanag ng sistema na kapag positibo ang affection level, ang bawat pagtaas ng 1 punto ay dodoblehin ng 10 beses sa bonus points, at magbubukas din ng bagong feature. Ang bagong feature ay nagpapahintulot na gumamit ng 3,000 puntos upang makamit ang Golden Core Stage sa cultivation o palitan ang hitsura. Agad siyang nagtanong tungkol sa pag-regenerate ng Spirit Root para kay Yin Li, ngunit sumagot ang sistema na ang item na ito ay wala sa tindahan. Bagaman medyo nadismaya, nagpa siya si Jiang Nian na gamitin ang mga puntos upang itaas muna ang kanyang sariling cultivation level. Inihayag ng sistema na matagumpay siyang nakamit ang Golden Core Stage. Sinubukan ni Jiang Nian ang kanyang bagong kapangyarihan, nagpakawala ng isang palad pasulong. Ang kanyang malakas na spiritual energy ay madaling pumutol ng ilang malalaking puno. Masaya siyang sumigaw. Hindi inaasahan na ang cultivation world ay napakaganda at kahanga-hanga. Bigla, napansin ng kanyang mga mata ang isang kakaibang bagay na nakahiga sa lupa. Lumapit siya at nakakita ng isang maliit na nilalang na itim, na mayroon lamang isang puting bilog ng balahibo sa paligid ng kanang mata. Sa pagkilala sa natatanging katangian na ito, nagulat siyang nasabi na ito ang Yuengshi noong bata pa. Naalala niya sa nobela na ito ay isang bihirang divine beast na pinaghirapan ng bida na mahuli, at nagmamadaling humingi sa sistema ng isang bote ng healing potion. Nagbigay ang sistema ng isang bote ng Taiching Jade Liquid na nagkakahalaga ng 500 puntos, inutang sa kanya ang 530 puntos, at mabilis niya itong kinuha. Maingat na binuhat ni Jiang Nian ang maliit na nilalang at pinainom ito ng elixir. Nagising ang maliit na itim na nilalang at nilik ang baba ni Jiang Nian ng may pagmamahal. Masayang niyakap ni Jiang Nian ang maliit na nilalang na gumagawa ng mga tunog ng kasiyahan. Nagpasya siyang bigyan ito ng pangalan, Coal Ball, dahil ito ay itim at malambot. Matapos iligtas si Coal Ball, umalis si Jiang Nian sa kagubatan. Samantala, si Yin Li ay nakaupo pa rin mag-isa, namumula ang mukha habang iniisip ang halik sa pisngi. Itinaas niya ang ulo nang may nagniningning na mga mata nang maramdaman ang pagbabalik nito. Lumitaw si Jiang Nian, bitbit ang dalawang malaking inihaw na baboy na may coal ball na nakaupo sa kanyang balikat. Biglang lumukso si coal ball diretso kay Yin Li na nagtataka. Nanlaki ang mga mata ni Yin Li sa pagtataka sa biglaang kilos ng kakaibang nilalang. Nag-aalalang tiningnan ni Jiang Nian si Coal Ball na mahigpit na nakakapit kay Yin Li at sumigaw ng may kasiyahan. Kalmadong tiningnan ni Yin Li ang nilalang na nakakapit sa kanya. Masayang ipinahid ni Coal Ball ang ulo nito sa dibdib ni Yin Li, na nagpapakita ng matinding pagmamahal. Ipinaliwanag ni Yin Li na ito ay isang Yuengshi, sumisipsip ito ng Yin Qi para mabuhay at ang kanyang katawan ay napakaangkop dito,
na nagpakaba kay Jiang Nian kung makakasama ba ito sa batang Panginoon. Idinagdag niya na ito ay talagang mabuti, na nagpakahinga ng maluwag kay Jiang Nian. Dahan-dahang hinawakan ni Yin Li ang benda sa nasugatang braso ni Jiang Nian. Inamin niya na masyado niya itong hinintay at medyo nagugutom na siya. Lihim na natuwa si Jiang Nian dahil sa wakas ay natuto na ang batang lalaki na kusa ng humingi ng pagkain. Masaya niyang itinuro ang inihaw na baboy at sinabing malapit na itong maluto. Biglang tiningnan siya ni Yin Li at tinanong kung ano ang pangalan niya. Nagulat si Jiang Nian, lihim na iniisip na sa wakas ay nagtiwala na rin ito sa kanya. Ngumiti siya ng maliwanag at sumagot na ang pangalan niya ay Jiang Nian at maaaring tawaging Nian. Tahimik siyang tiningnan ni Yin Li, lihim na inuulit ang pangalang Nian. Naisip niya na kahit hindi ito ang pinakamaganda, ang ngiti nito kanina ay talagang napakaganda. Inihayag ng sistema na tumaas ang affection level ng 10, tumaas ang bonus points ng 1,000, at automatikong ibinawas ang utang, na nagpakagalit kay Jiang Nian sa sistema na kuripot. Naghain si Jiang Nian ng isang plato ng hiniwang karne at inanyayahan si Yin Li na kunin ang pinakamasarap na bahagi. Tiningnan ni Yin Li ang mabangong inihaw na karne sa kanyang harapan. Lihim siyang naantig. Iniisip na ang kabaitan nito ay nagpabalik sa kanya ng tamis at pagmamahal sa mundong ito. May seryosong mukha. Direktang tiningnan ni Yin Li si Jiang Nian. Tanong niya na may tinig na puno ng pag-aalala, Nian, balang araw, iiwan mo rin ba ako? Tiniyak ni Jiang Nian na lagi siyang nasa tabi nito at inilabas ang kanyang kalingkingan upang mag-alok ng pangako. Nag-aatubiling tiningnan ni Yin Li ang kalingkingan nito, bahagyang namula ang kanyang pisngi. Bagaman sinabi niyang pambata ito, nakipag-pinky swear pa rin siya rito upang tuparin ang pangako. Ang mga mata ni Yin Li ay nagpakita ng komplikadong emosyon ngunit bahagyang lumambot. Tinanong ni Jiang Nian kung panatag na ba siya at hinimok siyang kumain na bago lumamig ang karne. Nagmamadaling sinabi ni Yin Li na hindi na kailangan at mabilis na kinuha ang plato ng karne. Nagsimula siyang kumain ng mabilis, habang si Jiang Nian ay nakaupo sa tabi at sinabing nag-ihaw pa siya ng isa pang baboy. Sa labas ng patsyo, dalawang iba pang katulong ang nagbubulungan. Nagtaka ang isa kung bakit pinapansin pa siya. Sinabi naman ng isa na 2 taon na siyang hindi nagdiriwang ng kaarawan. Mula sa loob ng silid, naiinis si Jiang Nian dahil hindi soundproof ang bahay na kawayan, lihim siyang nagpasya na ipaayos ito sa bandang huli. Marahan niyang kinumutan si Yin Li na mahimbing na natutulog. Tiningnan niya ang natutulog na bata, at ngumiti si Jiang Nian ng malumanay. Pagkatapos, tahimik siyang umalis sa silid. Maingat na isinara ang pinto. Pagkaalis niya, agad na nagmulat ng mata si Yin Li. Nakahiga siya sa kama, nagtataka kung pupunta rin ba ito sa kaarawan ng taong iyon, at kung nakalimutan ba nito na kaarawan din niya ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ang kumot, lihim na sinisisi ito bilang sinungaling. Masakit niyang naalala ang pangako nitong mananatili sa tabi niya habang buhay, iniisip na lahat iyon ay panlilinlang lamang. May mukha ng sama ng loob. Sinabi ni Yin Li sa sarili na hindi na niya bibigyan ito ng isa pang pagkakataon at palalayasin niya ito pagbalik. Samantala, sa isang maringal na tore, isang napakasiglang piging ang nagaganap. Napagtanto ni Jiang Nian na ito ang kaarawan ni Yin Si, at naalala niya na ang banal na Panginoon ng Fuhuo, si Shen Yu, ay naroroon din. Determinado siyang hanapin si Shen Yu, na may pambihirang kasanayan sa medisina at kakayahang ibalik ang spiritual root, upang iligtas si Uling. Ibinigay ni Jiang Nian ang isang bag ng regalo sa isang lalaki at nagpasalamat. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagiging determinado. Mabilis niyang napansin ang isang lalaking may kapansine-pansing puting buhok sa gitna ng karamihan, nagtataka kung iyon ba ang banal na Panginoon ng Fuhuo. Si Shen Yu. Lihim na nag-isip si Jiang Nian ng isang plano. Kasabay nito, sa isip ni Yin Li ay umalingaw-ngaw ang tawag na Nian. Inilarawan niya sa isip ang sarili na biglang yumakap dito mula sa likuran. Sa mainit na yakap na iyon, ipinikit ni Yin Li ang kanyang mga mata, nararamdaman ang pagiging malapit na kanyang hinahangad. Bumalik sa piging, napansin na ni Shen Yu si Jiang Nian. Lumapit siya at tinanong kung kaninong katulong ito na naglakas loob magpanggap na may sakit. Bumagsak si Jiang Nian sa lupa, nagulat dahil ang kasanayan sa medisina ni Shen Yu ay talagang pambihira, kayang makita agad ang kanyang pagpapanggap. Malamig na tumalikod si Shen Yu, handang umalis. Walang pag-aatubili.
Agad na niyakap ni Jiang Nian ang kanyang binti, nagmamakaawa sa banal na Panginoon na manatili. Naiinis na tiningnan ni Shen Yu ang babaeng kumakapit sa kanya. Nagsimulang magpuri si Jiang Nian, sinabing matagal na niyang naririnig ang pambihirang kasanayan sa medisina ng banal na Panginoon. Nanatili ang mukha ni Shen Yu na walang emosyon. Ipinaliwanag niya na wala siyang intensyong mangasar kundi dahil sa labis na pagnanais na makita siya kaya niya ginamit ang ganitong paraan, binanggit ang kanyang kakayahang ibalik ang spiritual root. May mga matang luhaan. Nakiusap siya na iligtas ang kanyang batang Panginoon. Ang mga mata ni Shen Yu ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Tumayo si Jiang Nian at nagtanong, sinabing ang isang manggagamot ay dapat may puso, bakit niya hahayaang mamatay ang isang bata nang hindi tinutulungan? Ginamit ni Shen Yu ang kanyang spiritual power upang itulak ang kamay nito, at mariing idineklara na hinding-hindi niya magagamot si Yin Li. Nang talikuran siya ni Shen Yu at umalis, lumuhod si Jiang Nian sa lupa at desperadong nagtanong kung bakit hindi niya mailigtas si Yin Li. May determinadong mukha, tumayo siya. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang mabilis na bumalik upang ipagdiwang ang kaarawan ni Yin Li, na naghihintay sa kanya sa bahay. Samantala, si Yin Li ay nakaupo ng may tampo sa hagdanan kasama si Uling na natutulog sa tabi niya. Nakita niya si Jiang Nian na masayang tumatakbo patungo sa kanya. Umupo siya sa tabi nito at tinanong kung bakit siya nakaupo doon, ngunit galit na tumalikod si Yin Li. Lihim na naisip ni Jiang Nian na marahil ay iniisip nitong iniwan niya ito kaya kailangan niyang suyuin. Masaya siyang nagbigay ng isang bag na naglalaman ng 500 spiritual stones, sinabing magagamit niya ang mga ito upang bumili ng bagong damit. Galit na itinapon ni Yin Li ang bag ng spiritual stones mula sa kamay nito. Tinitigan niya ito ng masama at tinawag itong sinungaling. May sakit sa tinig. Nagtanong siya kung bakit niya ito iniwan mag-isa sa mismong kaarawan niya, matapos mangako na lagi siyang nasa tabi. Nagpakita ang sistema ng babala, bumaba ng 20 ang affection level ni Yin Li, na nagresulta sa pagbawas ng dali na puntos kay Jiang Nian. Nagulat siyang napagtanto na nagkamali ito ng pagkakaintindi. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi tulad ng iniisip nito ang lahat. Habang si Yin Li ay nakikipaglaban sa kanyang sarili dahil hindi niya masabi ang mga salitang itaboy ito. Nagbigay si Jiang Nian ng isang medyo pilit na ngiti, sinusubukang pakalmahin siya. Natigilan si Yin Li sa ekspresyon nito. Sa desperasyon, sumigaw siya na ang kanyang spiritual root ay nawasak, ang kanyang pag-iral ay isang biro, at pagkatapos ay itinaboy ito. Hinihingal siya, at bumuhos ang pawis sa kanyang sentido dahil sa labis na pagkabahala. Bigla, hinila ni Jiang Nian siya sa isang mahigpit na yakap na nagpatigagal kay Yin Li. Dahil sa biglaang yakap, hiniling niya na bitawan siya nito. Lihim na naisip ni Jiang Nian na ginawa na niya ang lahat ngunit ang batang ito ay laging nag-iisip ng kung ano-ano. Hinawakan niya ang mukha ni Yin Li, sinabing gusto lang niya itong tulungan na maibalik ang spiritual root dahil sa awa, at hinahangaan niya ang katatagan nito sa harap ng malagim na kapalaran. Direktang tiningnan ni Jiang Nian ang kanyang mga mata at taimtim na nangako na hinding-hindi niya ito mamaliitin. Natigilan si Yin Li, nagtataka kung totoo bang nagmamalasakit at nagmamahal ito sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo, tila nag-iisip tungkol sa mga sinabi nito. Nang marahang tanungin ni Jiang Nian kung hindi na ba siya galit, tumingala si Yin Li na may bahagyang ngiti. Mahiyain siyang tumalikod at mahinang sumagot ng hindi. Determinado si Jiang Nian na ngumiti, sinabi sa sarili na maaari siyang sumunod dito sa lahat ng bagay, ngunit sa bagay na ito ay hindi. Mapaglaro niyang idineklara na gagawin niya ang anumang gusto niya, na ikinagulat ni Yin Li. Inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa pisngi nito, hinimok siyang huwag ng magalit at ngumiti. Tinukso ni Jiang Nian na napakamakaluma niya at pagkatapos ay marahang kinurot ang kanyang ilong. Ang dalawa ay iginuhit sa istilong chibi, na si Jiang Nian ay nakangiti ng malapad habang si Yin Li ay mukhang masungit ngunit nahihiya. Tiningnan siya ni Yin Li, ang kanyang mga mata ay lumambot at tinawag ang pangalan nito ng malumanay. Bigla niyang hinila si Jiang Nian sa kanyang yakap, na ikinagulat nito. Niyakap ng mahigpit ni Yin Li si Jiang Nian, ipinikit ang mga mata na may payapang mukha. Ginantihan ni Jiang Nian ang yakap, marahang hinaplos siya.